Sinasabi mo, kusinero ka, tapos pupunta ka dito, warehouse worker. So, hindi na agad tugma. So, imposibleng pasuhurin ka ng euro dito, ng company, dahil ang pera dito ay Norwegian kroner. Ano naman, chef, legit naman kasi may napaalis na sila. Yung mga kabats ko ba, nasa Poland na. Yung idol, so meron tayong idol ngayon, sabi niya meron daw job offer sa kanya mula sa Norway. So, kakausapin natin siya, tutulungan natin siya, titingnan natin kung legit ba talaga yung job offer sa kanya. Tatawagan ko muna sandali. Pero chef, Ayan. Pasensya ka na kasi kakarating ko lang eh. kumusta chef? Ito, okay lang naman. Oh. Anong oras dyan? Nasaan ka ngayon? Sa Dubai ka? Nasa ano chef, dito sa Saudi? Jeddah? Okay, sa Jeddah. 11:30. Okay. 11:30 dito. Nang umaga? Na gabi. Okay. Tapos na rin sa trabaho, ano? Tapos na rin chef. Oo. Ano ko 10:30 naman dito ng gabi. Ano lang pala, no? Magkasunudan lang tayo. Ano pala, kahit. Oo. So, bali, ang tinatanong mo, kung paano yung gagawin sa visa. Tama ba? Chef, paano kaya yun? Idol, okay lang ba? Tatanungin kita. Nire-record ko kasi yung tawag natin eh. Okay lang? Yes, sige chef. Yan. Para ma-shoutout na rin yung mga tropa na nandyan sa, sa Jeddah. No? Okay. Sabi mo, yung job offer na to ay galing sa agency. Tama ba? Oo. Galing sa agency. Oo. Tapos, anong sabi nila sa'yo? Kasi gusto ko malaman lahat eh. Next na yung darating na yung permit, work permit. Next daw, darating na yung work permit. After nang ipasa tong job offer sa employer. Okay. Ganun. Idol, ito, sasabihin ko sa'yo medyo alanganin ako dyan sa ano na yan eh, sa agency na yan eh. Paano ko ba sasabihin? Ang work permit kasi, so mga idol, makinig kayo para may idea din kayo kung paano nangyari. Ang work permit kasi idol, manggagaling yan o i-apply mo yan sa UDI. Okay? O hindi yan basta-basta kapag pinirmahan mo yan, tapos dadating na yung work permit mo. Hindi ganun yun. Okay? Oo. Hindi ganun, hindi daw ganun. Siyempre, process muna yan. Oo, ipaprocess yan. Ngayon, kung manggagaling ka dyan sa paano ko ba sasabihin? Ang permit kasi, dalawang klase, no? Skilled worker tsaka seasonal worker. Ngayon, magbabase yan sa trabaho mo eh. Magiging trabaho mo. So sa nakikita ko dito, ang nakalagay Freya, parang ano to? Chocolate company ba to? Nakalagay? Chocolate company. Okay. Nakalagay Freya Group Pty Ltd. Nakita mo dun sa sa work job offer sa iyo. Ano to? Sabi? We are pleased to extend an offer for the position of warehouse worker at Freya Group Pty Ltd. Idol, nasubukan mo na bang i-check sa internet kung meron talaga tong company na to, Freya Group Pty Ltd? Hindi pa siya. I-check mo kasi chinek ko kanina, wala akong nakita na company na ganyan na Freya Group Pty Ltd. Meron akong nakita na Freya.no. Madalas kasi dito idol sa Norway, ang mga company, halimbawa, eto, Freya.no, nakalagay yan, nakita ko yan, Freya.no, chocolate manufacturer sila, ganyan, chocolate company. Pero itong, yung job offer sa'yo, Freya Group Pty Ltd, i-check mo sa internet, wala akong nakita na ganyan. So, na red flag agad ako doon, idol ha, sabihin ko sa'yo. Ngayon, pangalawa, okay, yung location hindi ko na-check kasi i-check ko sana kanina pero ito na nagtawagan na tayo. Siguro mamaya ako na lang i-check. Okay, employment type. Nakalagay full-time or part-time. So hindi nakalagay kung alin diyan ang ibibigay sa iyo, full-time or part-time, di ba? Hindi ko sure kung yung warehouse worker ay kasama sa skilled worker or sa seasonal workers lang siya.
So hindi ko sure, idol, ha. Pero kapag seasonal kasi 6 months lang ang ano niyan, ang maximum niyan. 6 months. Madalas yan yung mga sa mga farm, meron din sa mga restaurant. Saan pa nga ba? Basta ano ba, season ng apple, season ng strawberry. So diyan nag-hire. Pero yung ang warehouse worker, mukhang hindi seasonal no? Kasi production naman ng chocolate yan parang ang chocolate ay palagi naman ang production nila no? Hindi naman nag-i-stop no? So dapat papasok ka sa skilled worker. Pero ang problema ko, ang warehouse worker ay parang hindi naman skilled. Ewan ko, I'm not sure, idol. Okay, next ano tayo? Working hours, 38 hours per week plus OT if allowed. Okay. Pero dito sa Norway, 40 hours a week. So, 38 hours, okay, sige. Okay tayo dyan, wala tayong ano. Tapos ito ako nagtataka, idol. Compensation, hourly, yung sweldo, nakalagay, di ba? 15 to 18 euro. Ano to, per hour, di ba? Nakalagay. Idol, ang pera dito sa Norway ay Norwegian kroner, hindi euro. Okay? So, imposibleng pasahurin ka ng euro dito ng company dahil ang pera dito ay Norwegian kroner. So medyo ano na naman ako doon. Alanganin na naman ako. 'Di ba? So ang pinakamaganda dito, pag-aralan mo yung itong company na to, mag-background check ka kung totoo talaga. Pero mukhang negative ako dito, idol, ha. Sabihin ko na sa iyo. Tapos yung sinasabi nila na work permit na kasunod mo, 'di ba? Sa ano kasi, halimbawa, manggagaling ka dyan sa ibang bansa or kahit sa Pilipinas or sa ano, dadaan ka sa proseso ng UDI, di ba? Ngayon, yung job offer, idol, merong format si UDI mismo. Meron talaga siyang template sa job offer. Okay? So, yun ang gagamitin mong template para magpasa ng application sa UDI. Hindi mo gagamitin itong template na to. Alright? Kasi doon sa template ng UDI, nakalagay doon yung company name, organization name, sinong may-ari, contact number ng may-ari, address ng may-ari, lahat yan. Tapos, nakalagay din doon kung saan ka titira. Kasi kailangan mo yun, idol, kung saang address ka titira kapag pumunta ka ng Norway. Tapos, nakalagay din doon kung kailan magsisimula ang kontrata mo at kailan matatapos ang kontrata mo. So napakaraming details doon, idol. Lahat ng details na kailangan nandoon. Pero kasi itong job offer na sinasabi mo, medyo alangan ako kasi yun nga, unang-una, sabi ko nga, kapag mag-a-apply ka na ng work permit, dadaan sa UDI yan. So ang form na gagamitin ay yung template o yung format ng job offer ng UDI. Okay? So medyo alanganin siya. UDI lang ba siya pag-test? Oo, idol, UDI lang kasi yan ang ano ng gobyerno dito. Kumbaga sa immigration, doon ka talaga kukuha ng permit. Hindi ka pwedeng bigyan ng permit ng company lang. Ganun. Okay, dadaan ka talaga sa UDI. Pero siya pa yan lang, no? Baka ito lang tayo job offer lang, baka pang ano lang. Tapos siguro pag ipadadaanan nila sa UDI. Pwede rin. Kaya nga sabi ko sa'yo, kailangan nating i-background check talaga yung kung saan manggagaling tong job offer na to, yung company na to. Oo, kailangan natin i-double check talaga. Sa Oslo? Oo, Oslo nakalagay. Nakita ko Oslo. Oo. Ang inaano ko, kung legit yung company. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Freya Group Pty Ltd. Wala akong nakakita sa internet niyan Hindi ko ma-search. Kasi ang Freya na chocolate, i-search mo freya.no. Madalas kasi dito sa Norway, yung mga company talaga, freya.no, ganyan. Halimbawa, kagaya sa amin, Fertsvaren.no. NO ang mga dulo, parang .Norway, ganun. So, doon ka lang, maano mo na sa Norway talaga siya, legit talaga siya kasi yun ang parang ano nila na website Pero itong ano na to, Freya Group Pty Ltd, yun nga sinasabi ko sa'yo, medyo alangan ako. Pero ito, idol, advice ko lang sa'yo, hanggat maaari,
pag hihingihan ka ng pera, kagaya nung isang nakausap ko nung nakaraan, hinihingihan siya ng pera. Sabi ko, huwag kang magbibigay dahil red flag na yan. Unang-una, walang hihingiin na pera sa'yo kapag magpaproseso ka na ng work permit. Hindi. Wala naman talaga, shop, di ba? Wala naman talaga agency kailangan sila ng food processing. Oo, sabi nila. Ngayon, magba-background check ka rin dun sa agency mismo kung legit pa talaga siya, di ba? Pero yun ang sinasabi ko sa'yo, hanggat maaari, huwag kang magbibitaw. Ano naman, chef, legit naman kasi may napaalis na sila. Yung mga kabats ko ba, nasa Poland na. Okay. So meron na rin sila napaalis sa Norway? Oo. Ay, wala pa. Yun. Ano pa lang kami? Mga 4 pa lang kami. Oo. Yun lang, sinasabi ko lang sa'yo yung mga... Legit naman sila kasi yung mga kabats ko nasa Poland na eh. Madami na silang napadala sa Poland. Oo, pero wala pa sa Norway. Wala pa siya. Kaya nagka-interest ako dahil nag-open sila sa Norway. Sabi ko, kaya ko ng Poland dyan ako sa Norway. Pero, kung halimbawa, ang start date niyan, August, at ngayon, May, may posibilidad din yan kasi ang processing ng visa, ng work permit, aabot siguro ng mga 4 months, depende. O mas mahaba pa sa iba. Okay? Yan nga ang sinidiscuss sa akin siya. 4 months to 6. 4 months to 6 months. Sa tingin mo naman, okay naman dyan. Ano mo lang, ipag-aralan mo ha. Pero yun lang yung mga ko. Yun lang yung mga red flags ko. Pero ang sistema, ganun. Ang job offer, ang format ng job offer, ewan ko, mamaya titingnan ko sa internet yung format pag isi-send ko sa'yo para may pakita ko sa'yo kung ano yung itsura. Kasi yun lang yung standard na nila, na format nila, na job offer. So at least may idea ka kung yun ang ipapadala nila. At least medyo ka na doon, medyo kampante ka na. Tapos ang pagbabayad niyan ng work permit, doon mismo sa UDI yan, sa UDI mismo. Ewan ko kung ano yung yung sinabi sa inyo. Siguro sila na siya kaya nga nagbayad kami. Siguro sila na lang mag-aasikaso, magpapasa, tapos sila na magbabayad. Nagbayad na kayo? Installment siya, 3 gifts sa kayo naman sila. Legit naman. Ibig sabihin, nakabayad ka na ng magkano? 40? Mga 40 yan. Tapos, magkano ang total na babayaran mo? Mga 9,000. De bali parang sa peso, 100 halos. Mga 100 plus. Oh my God. Idol, alam mo ba kung magkano yung babayaran sa work permit halimbawa sa UDI? Nasa around 30,000. Ang pinoproblema ko, 30,000 peso. na 31 o 32 siguro sa peso. Ang pinoproblema ko kasi, nagbayad na kayo ng pauna, tapos wala pa yung job offer nyo talaga na ang UDI format, di ba? Ito na. Siguro, i-aasikaso nila. Yan yung job offer. Okay. Gulat ako dun. Nagbayad na kayo Sabi ko, next na lang po yung pag nandiyan na yung visa. Sa worker. Tama. Okay na. Sige, tama, sa bagay. Kailangan i-secure mo muna yung work permit kung meron man. Kasi nakapagbigay ka na di ba? Oo. Ano naman sila, chef? Legit naman sila. Kasi, talagang, yung mga kabats ko, nasa Poland na sila. Magto 2 years na. Okay, sige. Kung matiwala naman kayo sa agency, nagulat lang kasi ako. Nagbayad na kayo. Kumbaga, na ako kung paano yung process ng visa. Ayun na. Kung mag-a-appearance ba? Oo, mag-a-appearance ka.
Kung i-apply na nila yan, tapos i-schedule ka nila ng appointment diyan kung sa embassy diyan. May embassy ba diyan ng Norway? Sa Saan ka nga? Jeddah? Jeddah, Saudi. Hindi ko nga alam, chef, pero parang sa ibang lugar mayroon siguro. Riyadh. Okay. Sige. Kung kasi appointment ka doon kasi kukuhaan ka ng biometrics doon, picture, kung ano. Ganun nga daw, chef, ang gagawin. Kung sabi mo naman legit naman, edi go tayo dyan kung ano. Pero, lang ako, nagulat lang ako kasi naman, chef. nagbayad na kayo. Legit naman. Saan mo nakuha yung employer mo na yan? Sa, itong agency, sa sa Facebook lang. Okay. Pero nung makausap ko sila, talagang nagla-live naman talaga sila. TikTok, nagla-live sila. Talagang legit sila siya. Sige. Balitaan mo lang ako kung kung nasang ka na. Nasang stage ka na. Sa bagay kasi ako, galing akong Pinas kaya iba rin yung paraan doon, iba rin yung paraan dyan. Diba? Mas mabilis dyan kasi nasa labas ka na hindi ka nadadaan ng ng POEA. Okay. Nabasa ko dyan sa job offer. 3 months, yung... Probation? Probationary? Meron ba? Yung probationary. Meron siya. Your initial probationary will be 3 months during which your performance will be assessed. Following probationary period, you will be eligible for performance review and consideration for additional benefits. So, probationary mo, 3 months. So, pag-aaralan nila yung trabaho mo, kung okay sa kanila. Then, kapag siguro, madadagdag ng ewan ko, compensation or Tatanong ko lang. Sige. Kasi ang skill ko talaga. Ang talaga ako, chef talaga. Okay. So, sa industry, na ako siguro, 20 years na ako sa food industry. Okay. Chef, pwede bang kung pagkaloob sa akin dyan, pwede bang lumipat ng restaurant, mag-apply? Hindi ba hindi ba problema yun? I mean, mabilis ba? Hindi wala magiging problema. Ang pagkakaalam ko naman, basta yung, halimbawa, nagkaroon ka ng work permit, kagaya ko, Yung sa ating permit, 2 years na agad yun. Depende. Kaya nga, kailangan natin malaman kung seasonal worker ka or skilled worker. Kasi yung skilled worker, kagaya ko, binigay sa akin 2 years. Hindi ko alam kung gaano katagal ang minimum na binibigay dyan. Pero ang seasonal worker naman, 6 months lang yan. So, malalaman natin dyan. Depende sa visa permit, Depende sa i-apply. Kaya, kailangan mo malaman kung ano ang i-apply ng employer sa'yo. Seasonal worker ba o skilled worker? Ganun. Pero sabi mo, kusinero ka talaga. Tama ba? Chef. Tapos, paano ka naging matatanggap na warehouse worker samantalang kusinero ka? Kasi yan ang dati nga, hindi man daw ang fruit picker sa Norway. Yun nga, Norway nga. Okay. Sabi ko, sige man, Norway na ako. Tapos, gawin ko lang, parang pathway para makapunta ka dyan. Sabi niya, pag nakalanding ka ng Malagwa, wala nang problema. Gawin mo lang pathway yung kasi ang mo talaga, ang trabaho mo talaga ay... Ayan, idol, nakikita mo na yung mga, nakikita ko na yung mga hindi pagkakatugma-tugma. Kasi alam mo, magkakaproblema ka. Sasabi ko sa'yo. Kaya yung una pa lang, sinasabi ko na sa'yo, red flag yung itong na to yung offer sa'yo na to Sinasabi mo, kusinero ka, tapos pupunta ka dito,
warehouse worker. So, hindi na agad tugma. Ngayon, pag nag-apply ka kasi sa UDI ng permit, ng work permit, hanapan ka ng papel kung ano talaga yung ina-apply mo na trabaho. So, ano yung ipapakita mo na papeles na ikaw ay warehouse worker din dati? Samantalang kusinero ka. Diba? Hindi pa yung nagbabase dun sa employer. Hindi. Hindi. Hindi papasa. Oo, ikaw mismo to. Kaya sinasabi ko na sa iyo red flag eh. Ano ko sa iyo eh. Ngayon, ito na, nakikita na natin yung mga problema. Paunti-unti na. Diba? Ano yung sinasabi nila na magiging ano daw? Pathway mo? Ang importante, makalapag ka dito. Ganun ba? Halimbawa, maka-landing lang ako dyan. Yan, no? Sa Canada din, minsan, di ba, sa Australia, kung saan man. Basta halimbawa, student, gagawin mong pathway ang student. Pero kung tingnan, mag-aaral ka at the same time, mag-work ka. So, ang sabi sa'yo dito, warehouse worker ka. Anong trabaho ng warehouse worker na to? Hindi, ano yan siya? Paano ko ba sasabihin na ano talaga ako dyan sa sa application mo na yan? Duda talaga ako. Hindi talaga ako kumbinsido kasi ang dami kong nakikita na na red flag eh. Tingnan ko lang siya kung paano. Basta Basta mag-ingat ka ha kung kasi yun nga sinasabi ko lang sa iyo yung mga yung observation ko. Kasi dito sa Norway, yun nga, kapag skilled worker ka, kailangan mong patunayan na ginagawa mo yung trabaho mo yun. Ano ka talaga dun sa trabaho na yun, expert ka talaga dun, may experience ka talaga dun. Kasi hanapin nila dun sa mga papel na ipapasa mo eh. Alright? Mapapatunayan mo ba dito na ikaw talaga ay ganito? Kagaya ako, di ba? Kagaya natin, kusinero. O papatunayan mo ba na ganito, kusinero ka talaga? Lahat ng papel. Baka hindi skilled yan, chef. Baka hindi skilled. Seasonal worker. Skilled. Seasonal na. Seasonal worker. Siguro. Seasonal lang yun. Siguro seasonal worker. Kasi sa seasonal worker, wala naman silang nire-report na kung di ba? Pag skilled ka talaga, pag in-apply nilang skill, yun talaga yung mo. Halimbawa, ako, chef. Yun talaga. Hanapan ka ng mga certificate. To prove na ako talagang ka. Totoo. Sa food industry. Sige, basta... Seasonal. Seasonal yan siguro siya. Ano mo ha, siguraduhin mo yung apply mo na yan. Ako kinakabahan talaga ako dyan. Sayang ang pera. Alam mo naman, napakahirap kitain ng pera. Kaya hanggat maaari, kung kayang mapigilan, pigilan na agad, di ba? Ngayon pa lang, nakakapagbayad na kayo. Halimbawa, pwede ako mag-apply ng as cook muna. Kung meron ka ng permit dito. Ang problema mo kasi, idol, halimbawa, ang permit mo, seasonal worker. Halimbawa, ang sabihin siya, pag sumablay yung agency ko, kung toong red flag na yan, siguro, pabayan, tapos, pasa ako ng, application sa sinasabi mo sa UD? Hindi ka magpapasa ng application doon sa UDI kasi kailangan mo muna maghanap ng employer. Ang UDI ay gobyerno siya. Gobyerno ang UDI. Siya ang magbibigay ng permit mo. So maghanap ka muna ng employer. May binigay ka na chef na link. Meron naman doon, yung fin.no. Kasi merong mga idol, mga kasama natin ng Pinoy. Hindi ko matandaan yung pangalan. Butcher tsaka baker. May kumontak na sa kanila. Sabi ko, tingnan mo kung magpupursige yung employer na
tulungan ka makarating kasi magpo-process kayo ng UDI. Kapag posigido sila, alam ko naman ang way kasi yun naman. Basta kapag pumasa ka na sa UDI, halimbawa na ano na ng UDI na okay, inisyuhan ka na namin ng resident permit na tinatawag dito. Resident permit as a halimbawa skilled worker or seasonal worker. So papadalan ka ulit nila ng letter o dalhin mo na yung passport mo sa embassy kasi tatatakan na yan ng visa. So depende naman kung gaano katagal yung validity ng entry visa mo. Halimbawa 1 month or 3 months, depende. Tapos nun, kapag nandito ka na sa Norway, pupunta ka naman sa police para kasi magre-report ka, o nandito na ako. Okay. O ito na yung permit mo, bibigay na sa yung resident permit mo. O ikaw, pwede ka magtrabaho dito as a halimbawa, chef ng from halimbawa ngayong April 2024 hanggang April 2026. So may 2 years ka, 'di ba? Ganun. Oo, yun ang ano. Diyan na magpapainal na ano siya. Oo. Magpapakita ka pa rin sa police dito. Oo. Mm. Diyan ka na magsasign ng ano talaga. Oo, kumbaga dito na yung parang pinaka-final ano. Oo. Dito na, oo. So, ano naman ang pinagkaiba ng ano, chef, ng seasonal? Yun. Sabihin, pag seasonal ka, 3 months or 6 months? Madalas 6 months ang seasonal worker. Kaya nga sabi ko sa mga farm, ganyan. Alam ko sa mga palaisdaan, ganyan. Seasonal yan? Seasonal, oo. Seasonal. Oo. Kaya nga, seasonal siguro yung permit ko, chef, kaya ganyan. oo, pero ang problema nga natin, ang warehouse worker, kasi nakalagay, di ba, chocolate factory siya. So, ang production ng chocolate factory, hindi naman 6 months lang eh. Whole year yan, di ba, idol? Tumatakbo yan, whole year. O, walang season yan. Ayaw ko lang. Hindi natin alam. Kasi, Tingnan ko na lang. oo. Oo. Halimbawa yan. Seasonal, di ba? So, pag season, pag off-season, wala ka ng trabaho. oo, alis ka na ulit. Kasi yung permit, Pwede ka na ba ulit mag-apply sa iba? hindi, lalabas ka na ulit ng Norway. Uuwi ka sa bansa kung saan ka galing, kung saan ka ano. Diba? Gano'n? Oo. So, hindi ka pala permanent yung ano? Hindi. Nandyan. No. Kagaya ako, So, skilled worker ako, 2 years ako. Ngayon, pwede ako mag-renew. Kumbaga, mag-extend ako. Pero yung seasonal worker idol, since seasonal nga siya, na sinasabi ko, 6 months lang siya. Kagaya nga ng mga taga-ano ng apple, di ba? Taga-pitaano ng strawberry sa farm. Pagkatapos ng 6 months, wala nang ulit season ng apple eh. Wala nang ulit season ng strawberry. So, ang gagawin nun, uuwi ka na ulit. Uwi ka na. Okay? So, tapos pag season, balik na naman. oo, pag season na ba, next summer na naman, ano na ulit ng apple, yan, pwede ka na ulit bumalik. Aayos na naman kayo ng papel. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, yung chocolate na production na yan, hindi naman seasonal lang chocolate eh. Whole year round, may chocolate sila na pinoproduce, di ba? Ewan ko lang, kung kokwa yung ano nila, kung kokwa siguro, ewan ko, di ko alam ha, idol, kakao, mga kakao. oo, di ba? Mga sa farm. Ganon. Pero, di ba, nakikita mo na, medyo maraming alanganin na ano. Kaya sinasabi ko sa'yo. Pero halimbawa, chef, pag ano ba to? Halimbawa, naka-seasonal ka, tapos mag-a-apply ka ng skilled worker, hindi pwede. Ganon kahigpit dito. Hindi mo pwede. Oo. Kaya yung sinasabi sa'yo na pathway mo lang yan para makarating ka dito sa Norway, red flag na naman yun. Alright? Kasi hindi ka pwedeng mag-apply ng kusinero dito kasi ang permit mo, ang trabaho mo, nakasalalay sa working permit mo. Kung ano nakalagay sa working permit mo, yun lang ang pwede mong gawin. So warehouse worker ka, sabi mo, magsiseasonal ka. Hindi ka pwedeng pag nandito na,
at medyo nagkaanuhan kayo, magkukusinero ka. Hindi ka makaka ng trabaho. Hindi ka papayagan. Ganun kaigpit dito. Kaya sinasabi ko, lahat ng bagay, lahat ng mga detalye, kailangan nating malaman. Kasi baka mamaya, nai-scam ka na. Diba? Kaya huwag ka maniwala doon sa sabi sa'yo na magpatuloy mo lang yan, tapos doon ka na magkusinero dahil hindi ka magiging kusinero dito dahil ang permit mo, kung seasonal man yan, ay warehouse worker. So red flag na agad, idol.